pumping station, and of course, a large area for reservation of water. Yung waterways, considering na uphill siya, river uphill, magkakaroon siya ng yung mababang portion, which is pwede siyang maging amenities. Nilagyan namin siya nung water transport terminal system. Nag-budget kami dito sa site ng 50 million. Kasi, pwede rin siyang gamitin na transport system ng mga residents, mga employees, and all commuting public. Pwede na mag-utilize. Siguro may kaduktong pa. Yung terminal, hindi naman necessarily yung terminal lang itself. Meron siyang mga bangka, including the terminal. Alright. Part ng terminal, of course, yung pinaka-dense ng mga tao, yung puntahan nila, nag-budget kami sa... Yes, sir. Ang inclusion nito, yung landscaping parts, mga picnic area, and of course, may mga booth, mga kiosk, mga plantation, meron siyang mga yung parang ganito, mini park. Gano'ng kalapad yan? Sabi ko nga sa kanina, divide namin siya into 5 parts. So, yung portion na 1, 2, 3, 4, isang part din ito, yung 5, pang big part ng 5 hectares. So, more or less mga mga kalahating hektarya. Yung yung side niya, yung gilid nung before the river. Yun nga, budget namin 35. Included na lahat dyan, kung ano yung kailangan mo sa parks and greenery landscaping. Alright. Meron kaming ginawa ring water treatment facilities o plant amounting to 50 M. Bakit kailangan natin to? Lahat ng wastewater coming from all these activities, ang filter natin dito at ibabalik din namin yan mamaya dito sa plantation sa agri. 50 M. Of course, may mga makina rin yan. May mga operation din yan. So, we need to filter and reuse water para sa pandilig ng halaman at yung ibang gamit sa mga amenities. Okay, dito naman sa houses, sa subdivision, small village, ang kinumpute namin kung 1 hektarya siya. Of course, minsan ang inaalat natin around 30% para sa open space. Nagdagdag kami ng another 20% na ilimit tuloy yung bahay sa 5,000 square meter lang. So around 50 square meter isang bahay. So we at least have 100 houses. Small lang, low-cost housing lang. Siguro nag-generate lang siya ng mga about 5 to 10 cubic meter ng tubig o 3 kilowatt ng ilaw, kuryente. Yung clubhouse, meron siya, of course, mga amenities din yan. Sports complex, gym, may small commercial. So all in all, kasama na siya sa 1 hectare, yung road network niya, plus yung mga mga activities na involved, which is common sa isang village o subdivision. Ulitin ko, ito, ayun, nakalimutan namin. Sa loob ng clubhouse, meron kaming water catchment system. Kasi ang allotment namin dito sa village, yung residential, is 30 million. Kasi maliliit lang yung bahay. Siguro sa 50 square meter lang, ang bahay na may tatayin mga around 30-35 square meter lang. Ang floor area. Ang floor area. Yung lot area niya 50. Kasi 5,000 divide namin sa 100. So 50 per lot. So 30 per floor. Dito, kasama na doon sa 30M budget ng yun nga, yung water catchment system na i-direct dito din sa water treatment plant. Kasi ibabalik din niya for
for reuse. And then, yun, of course, may candy din yan. Kasama doon sa land debt, yung lumalabas na 30 to 50% ng total na 1 hectare. So, around 5,000 square meter yung road, small road network kasama yung open space sa kayo plaza. Okay. Dito naman, yung isang hektarya, inalat namin sa agricultural plantation, which is, ang budget namin 10M. Bakit 10M? Meron kaming milling and drying plant. Meron din kaming water pumping station para sa pangdilig. In fact, ito, ano naman seasonal yung mga tatanim namin dyan For around 3-5 months, yung bigas, yung palay, or the next time around, yung yung corn, and the next time around, yung siguro mga sibuyas, bawang. So, more or less, open ito for agri-plantation lang. Dinevelop namin siya with these facilities at around 10. Okay. Ito, sa isang part, which is yung another 1 hectare, nag-develop kami ng livestock para merong income yung mga tao sa community. Nag-develop kami ng livestock and meat processing plant, canning, production, tsaka slaughterhouse amounting to 75,000. Building to. Million. Building to na may facilities, machineries, mga conveyors and everything sa processing. So, yun. Meron din siyang open space for the deliveries and everything, transportation. Meron din kami na MRF and composting and recycling area plant. Ang budget namin 15 million. Bakit kami meron yan? So, of course, lahat na waste dito, pinocompose, nire-recycle, even meron kami nagagawang byproduct. Ginagawa namin fertilizer dito sa agri-plantation. Yes, oo. And of course, nandito namin mga livestock. May mga poultry, products, tsaka mga piggery. Imagine, bakit dito namin siya nilagay? Kasi malapit siya sa waterways para madali siyang i-dispose. Meron naman din yung water treatment natin. Okay. Yung last part, which is yung another 1 hectare, nag-develop kami ng unang-una, eskwelahan, maliliit na eskwelahan lang yan. Elementary namin, 10 million. Yung high school namin, 20. May kasama ng pati yung tertiary, which is may textbook na rin yan. So, 10, 20, 30. Assuming na hindi na sila aalis dito, yung mga tao rito, mga bata, mag-aaral dyan. So, nag-develop kami into 3 levels ng schools. Kaya, kumbaga, yung sa titirang 1 hectare, at least meron tayong eskwelahan para sa mga residente, mga nag-aaral. Even yung mga employment na rin ng mga teacher na nakatira dito. Meron kaming dinevelop din na public market. Of course, at 5 million. Kasi bakit? Yung mga na didevelop po na niraise namin mga livestock, yan na rin namin ibibenta. At least may palengke. And then, meron kaming lang to, parang hypermart lang. Parang small SM lang to. Siguro sa around 1 hectare, siguro mga 1/4 nito commercial complex. Ang budget namin 15 million. And of course, kailangan to, hospital. Siguro mga 2-story, 3-story hospital. All in na yan. Ang budget namin 40 million. Including the facilities, mga medical equipment, and mga ambulance and everything, 40 M. And then, syempre, high-tech na rin kami. Nag-develop kami ng electronic transport terminal, yung e-tricycle, e-jeepney. Kano budget natin dyan? Magkano budget natin doon?
magkano budget natin. Ito, 50 and 10 kasi there are a series of jeepneys na siguro mga around 10. Yung e-tricycle siguro mga 15 to 20 units. And of course, meron tayo waiting area. So, yun. Meron pa kaming malaking budget para doon sa road network. Magkano ba? Almost 100M. Bakit malaki to? Kasi, hindi lang kami dito sa primary road, no? Meron pa tayong lalabas doon sa approach doon sa main road. And all existing road network, naglagay kami ng street light, water, utilities, cables, transformers, and everything. Lahat ng basic needs ng utilities provided na ron. At the same time, yung pati yung road maintenance lahat. Of course, kaya basic needs, kasama na yun doon. So, and of course, the maintenance and freight expenses. Okay. Ayun. So, all in all, 15 million, 720 million pesos. Yeah. Okay. Congrats. Kalibati, malaking budget nyo. Dami niyong nagawa, ha? Oh. Okay, so may clarification kayo sa group 1? Kung wala, let's proceed. Let's give them isang bagsak. Okay, so group 3. Tanggalin mo na yung ay, ilagay mo doon, i-assign mo mo. Group 3. Pare-pareho ba? Magkano yung budget nyo? 15 million. 15 million. Sila 10 million. Mas madali mag... sa peso eh. Sa peso. Resort? Sir, may kulang dun sa present mo. Nasaan yung mga bars doon? Okay. Ayun. Nandito yun sa pumping station nakalagay. Hindi mo ba alam yung slaughterhouse? Sir. Ang gawa lang ng grade 1. Kami po yung group 3. Bali, parang nagsilaw dyan na. Group 3. Sino po yung group 3? Sino yung group 3? Ako, si Ma'am Carla, si Ma'am Simpo, Tina. Wala nyo. Bali, Sila kayo magkakasama, hindi mo nakilala ang maigi. Bali po base daw yung dun sa meron kaming 12 million. Base sa accountant po namin, meron daw kami 12 million para ubusin. $12 million. $12 million. Okay. Bali, sa $12 million po, napag-isipan namin na ang gawin na lang is Eco Park. Eco Park na lang. Eco Park. Medyo nagtagal yung aming meeting dun sa pag-iisip ng pangalan. Siguro happy tayo nag-isip. Bali, natrabiya sa Eco Park po. Nagkapag. Hindi po, tapos may set dapat 5 meters. Kung magkakaroon ka ng parang mga commercial or structure ba for may easement sa yan po. Bali, kitang-kita naman po, di ba po? Daming kabayo. Okay. Actually, dito po may mga nagbabayo. May nagbabayo po dyan. Green ba yung kabayo? Base po ulit sa ako bigyan mo ng 2 million. 2 million na lang. Tapos may zipline po. Boat, water po, 100,000. Bucket po, each. Tapos sa puno po, ayan po, bali nagkalat po kami ng 3 million. Dami po na, di ba? Tapos, sa personal finance, 1 million.
airport na pupunta. Nagkalat po kami ng 1.2 million. Para sa mga inspector, mag-apply mo ng inspector. Ito po yung namin kayo parta. Thank you po. Balik po yung namin lang. 12 million. Okay. Thank you. Okay. Okay, next. Group 4. Manyo. Patay din yung mangrove. Aquatic Aquatic ba? Pag-inspector na. Ano pa rin po kasi pinag-inirino? Oh, group 4. Nasaan ang group 4? Tape. Okay na. Introduce your group. Good morning po sa inyo lahat. So, ito yung group 4. Si Cass, ako si Dion, si Sir June, saka si Sir Jerry. Hindi pa po kasi kami masyado nakapag-usap, kaya wala pang pangalan ng corporation namin. So, yun po sir. Yung ano namin, since nanalo nga kami ng 5 hectares land, saka $5 million na premyo, ang naisip po namin is maging income generating yung ano, mapalago pa namin yung napanalunan namin. Mga negosyante nga po, tama po. So dito po sa ano namin, doon sa 5 hectares na napanalunan namin, ang balak po namin is maging parang resort type. Para nga po, income generating. So yung naging ano po namin, yung proposal po namin is eto, yung land development niya, yung sa ano muna, yung sa river muna. Unahin namin yung sa river. Yung riverside development, including na yung repropping, is 20 million, yung ma-incur po na, na gastos. And then sa land improvement, inclusive na po dito yung sa ng clubhouse, yung multipurpose hall, andito po yung pinaka yung recreational area, construction ng basketball court, including na po yung lakad ng permits tsaka and then yung ano po namin yung sa resident tiki huts tsaka yung mga cabins na made of tiki huts. Cabin namin na made of wood. Yes. And then, 50 million yung aming magagastos. And then, syempre, since nasa kami na mapapreserve ito, so, lahat po ng namin, yung wastewater, meron 15 million. So, for a total of 2, basta ganun. Hindi ko na So, may matitira pa po kami na Saan ang entrance? po kami tinira na open space dito para for future development. Tapos, yung yung gate, dito lang po talaga yung parking. Talaga namin na lahat ng mga magiging guests namin is nila. So, pag lang. So, para ma-encourage talaga sila na lakas, exercise na din. Okay. So, recreational park. Meron 5 million